Live po tayo ngayon dito sa Rosas Avenue, malapit dito sa Mendiola, kung saan ilang minuto lang nakakaraan ay umalis na itong mga realista mula rito sa hanay ng mga pulis kung saan sila naharang kanina nung sila ay dumating. Nagprograma lamang sila ng mula 30 minuto hanggang 45 minutes dahil hindi na talaga sila makakalusot dahil dito sa nakaharang na barbed wire, mga concrete barriers, mga hanay ng anti-riot police at shipping containers. Sa likod ng shipping containers ay naroon naman yung mga bumbero. Kung kaya't matapos yung kanilang programa ay payapa nang umalis itong mga realista. Kanina ay dinala nila rito yung effigy na dapat ay kanilang susunugin, pero dahil nga masikip itong lugar na ito ay sinira na lamang nila itong effigy na ito sa harap nitong mga pulis. Pakiusap nga sana nila sa mga pulis ay makarating sila sa may mismong paanan ng Mendiola. Ang chant kanila ay paraanin nyo kami, pero hindi sila napagbigyan dahil nga talagang nakabolt itong mga concertina wires dito sa kalsada. Talagang pinaghandaan ng mga otoridad yung pagdating dito ng mga realista. Hindi basta-basta maitatabi itong mga barbed wire na ito dahil nakaangkla ito dito sa mismong kalsada. May mga bolt ito na mahirap tanggalin. Kung kaya't matapos yung kanilang programa ay payapa nang umalis itong mga realista. Noong September 21 ay ibang-iba yung nangyari dahil nagkagulo dahil may mga ibang realista na piniling manatili rito. Kaya kanina habang sila ay umaatras ay may mga marshals, yung mga militante para matiyak na umalis talaga yung bulto ng mga realista rito at walang maiiwan para hindi na mangyari yung hindi na maulit yung nangyari noong September 21 kung saan may mga naiwan at yun ang nag-spark at nagpasimula ng kaguluhan. Ngayon ay may mga marshals na nagpa-atras sa lahat ng mga realista palayo dito sa hanay ng mga pulis. Bagamat itong mga pulis ay narito pa at hindi pa rin natitinag. Gayunpaman, tanaw pa rin natin yung mga realista habang sila ipapalis patungo naman sa direksyon ng Quiapo. Yan pa rin ang latest mula dito sa Rosas Avenue. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nag-uulat. ay nakikiisa sa panawagan na ikulong ang mga magnanakaw, ang mga kurakot. At dapat po ay wala na pong dynasty sa Pilipinas. Bakit po? Sa usapin po ng environment, mga nakaupo po sa ating Congress at Senate ay mga may-ari ng minahan. Kaya paano tayo makakapasa ng batas na para mapabuti ang ating kalikasan o maprotektahan ang ating kalikasan kung ang mga nakaupo sa ating Kongreso at Senado ay mga may-ari ng kumpanya? Naniniwala po ba kayo na tayo po ay stewards of God creation? Tama po, kasi isa lang po ang ating mundo. So kailangan pong protektahan natin ito. Bakit po nararanasan natin ang pagbaha? Kasi nga po, sinira na ang kabundukan, pinutol na ang mga kahoy, lalo na po ang pagmimina na talaga pong galing sa taas ng bundok hanggang sa baba ang pagkasira ng kalikasan. Sino po ang nakikinabang? Mga politiko, ang mga dayuhan, ninanakawan tayo ng ating minerales. Dapat po ang makinabang ay ang mga Pilipino.
nagsisimula at nagsimula sa DPWH hanggang Karagatan. At alam nyo ba, ano ang meaning at ibig sabihin ng DPWH sa Tagalog? Ganito, daming pangungurakot, walang hustisya, DPWH! Dahil sa korupsyon at sa mga dinastiyang nakaupo ngayon, talamak ang kagutuman sa hanay namin mahigit 2 milyong mga maliliit na mangingisda o ang tinatawag na mga artisanong mangingisda. Mahirap na nga kami makapag-pangisda sa West Philippine Sea dahil inaagaw ng ibang bansa. At lalong-lalo na dito, sa aming 15 kilometers municipal waters, inagaw ng malalaking bangkang kinahintulutan ng mga kasabwat at mga kasama ng mga dinastiya na kaupong mga kurakot. At sa uli, ang aming sasabihin sa inyo mula sa aming mga ingisda, ang mga Pilipinong mabuti at nakaupong na sa gobyerno na matitino, fish be with you. Pero yung mga kurakot, piste kayo! Mga kababayan, ako po si Colonel Mariano Santiago. Marami sa inyo ang nakasama ko sa EDSA 1. At kami nagpapasalamat, ako kumakatawan sa mga MUPs, mga retiradong opisyal at enlisted men. Nais naming ipaalam at iparating sa Pangulo na kami ay para sa stable government ng pagkakaroon ang aking sulat kay Pangulong Marcos ay dinala ni General Romero